Namyos ang panatag na hangin sa mukha ni Antoinette. Nandoon siya sa labas ng munting balkon ng cottage habang nakatanaw sa magandang pagsikat ng araw. Maaga kasi silang nagising kanina dahil maagang umorder ng almusal si Eros. She was even surprised with one piece of white roses na hawak pa rin niya. Grabe ang swerte ata niya kay Eros, she thought, smiling. "Coffee, my wife." Nagulat pa siya ng halikan na Eros ang batok niya, kasabay ng pagguhit ng kiliti sa puso niya sa tuwing tatawagin siya nitong wife. Napalangon siya dito. Ang tamis ng ngiti nitong nagpapalambot sa tuhod niya. He was holding a big mug of instant coffee. Mas gusto niya ang brewed or black coffee pero ice na rin naman na iyon. Napadami kasi ang kain niya ng almusal. Inabot dito sa kanya ang tasa. Then Eros turned closer to her kaya isinandal niya ang ulo sa bisig nito. At dinig niya ang malakas na tibok ng puso ni Eros kaya napapalunok na lang siya. Saka ito nilingon. "Tumakbo ka ba?" "No, I just bought instant coffee." Ani Eros. "Ang lakas kasi ng heartbeat mo." Komento niya. "Dahil nasa tabi kita kaya masaya ang puso ko." Sagot nitong matamang nakatitig sa mata niya. Dahilan upang mapalunok na lang si Antoinette. "I thought this part of me had died long time ago. I'm glad you came." Puno ng lambing na saad nito, sabay kintal ng halik sa labi niya. Then he wrapped his arms around her waist, saka pinatong ang baba nito sa balikat niya. Tama ni Antoinette ang init na hatid ng malambing na gestures ni Eros sa dibdib niya. Pakiramdam niya napaka-special niya sa lalaking ito. At parang matagal na talaga silang may relasyon. Kung paano siya nito tinititigan at kung paano itong magsalita sa kanya. It made her confused pero nagugustuhan din naman niya iyon. "Bakit pakiramdam ko ang tagal na nating magkakilala, Eros?" Wala sa sariling saad niya dito. "Siguro kasi we're destined for each other." Panis na bulong nito. Tila sasabog ang puso ni Antoinette sa kasiyahan sa tinurang iyon ni Eros. It was so unreal pero nangyayari. Akalain ba niya na ang paglalayas niya isang napakagwapong asawa ang matatagpuan niya? "Ang bait ko siguro para makatagpo ng tulad mo." Hindi niya maitago ang ngiti dito. May kung anong pagkagulat sa mata ni Eros pero kaagad ding naglaho bago muling ngumiti. Kinuha nito sa kamay niya ang tasang hawak niya sa pinatong sa balustre. Then Eros made her face him. Nagkikislapan ang mga mata nitong nakatitig sa mukha niya at sa marahang kilos ay unti-unting naglapat ang mga labi nila. A gentle kiss touched her lips, tulad ng masuyong halik ng panatag na alon sa dalampasigan. Masuyo at maingat na dampi na tila siya ay isang babasaging kristal na iniingatan nito. Pero kabaliktaran ng masuyong halik nito ang loob ng pagkatao ni Antoinette. The heat inside her was at war, urging for a deeper kiss, even harder. Kaya kusa niyang inangat ang mga palad sa mukha nito, urging for more deep and kissed or more. "Let's get inside, shall we?" Panas na usal ni Eros saka walang babalang hinila siya pabalik ng silida, sabay sara ng pinto. Eros pinned her on the door at doon ang kaninang masuyong halik ay napalitan ng mas mapusok at mainit. Kung saan-saan humahaplos ang palad nito saka pinipisil ang bawat na mahawakan nito sa katawan niya na nagpapaungol na lang sa kanya dala ng init ng sensasyong hatid ng ginagawa nito. Mas mataas ang intensidad ng mga haplos nito kaysa kagabi o baka dahil nagugustuhan na niya ng labis ang ginagawa ng asawa. Pabagsak na natumba sila sa kama, stripping each other's clothes. Puno ng pagkauhaw at pananabik. "You're so hot, sweetheart." Muling usal nito upang sumagap ng hangin. At ng mga sandaling ang iyon ay muli na naman nilang pinagsaluhan ang isang mainit na sandali sa pagitan nilang dalawa. Matapos nga noon ay napapikit na lang si Antoinette dala ng pagod na umalipin sa kanya para bang inubos ni Eros ang lahat ng lakas na meron siya. Saka sila magkayakap lang na nahiga sa kama pagkatapos. Lunchtime nang nagpasya silang lumabas para kumain, but at 1 o'clock they were back in their cottage again. Plano sana nilang matulog at makapagpahinga pero nagpakapagod muna sila sa munting living room bago siya binuhat ni Eros pabalik sa silid. They had one hot honeymoon on their first day. Naiintindihan ko na kung bakit baliw ang kaibigan ko sa ganito. You mean sex? Walang gatol na usal nito. Napayuko na lang siya dala ng hiya na ikinatawa ni Eros.
Huwag mong sabihin nahihiya ka pa. We've been doing this since last night. Tudyo ni Eros. And I guess we're doing more. So, which do you like most, sweetheart? The gentle or the hard one? Bakas ang panunukso sa mata nito dahilan upang mag-init ang mukha niya ng husto. Pero nakatitig lang sa mukha niya si Eros, waiting for her to respond. Both. She answered shyly na ikinangiti nito ng matamis. Good answer. Anito sabay kindat. They rest for the rest of the day. Pagising ni Antoinette ay wala na sa tabi niyang asawa kaya matapos magbihis ay lumabas siya upang salubungin ang madilim na paligid. Napahaba ata ang tulog niya. Napansin niya bahagyang nakaawang ang pinto sa katabing cottage. Napangiti siya. She walked toward Eros' cottage. Bigla siyang na-curious kaya maingat na itinulak niya ang pintong bahagyang nakabukas. Unin niyang napansin ang maayos na loob ng cottage nito. Naglakad siyang papasok. Nang maagaw ang atensyon niya sa nasa ibabaw ng lamisitang naroon. It was picture frame pero nakatalikod sa direksyon niya ang larawan. Sinong tao ang magdadala ng photo frame sa isang bakasyon? Naisip niya kaya tumakbang siya patungo sa lamisita nang may humila sa braso niya. What are you doing here? Kinagulat niya ang tila galit na tanong ng boses ng pamilyar na rin sa kanya. Kaya napaharap siya kay Eros. His expression softened nang magsalubong ang titig nila. Wala naman. Hinanap lang kita. Same lang palang itsura ng cottage. Nagawa niyang isagot. Sa kabila ng pagkabigla, sa kaiginala ang mata sa kabuuan ng silid. Picture mo ba? Napatili siya nang muli siyang hilahin ni Eros pabalik ng aktong aabutin niyang frame. Patingin lang. Ungot niya. Next time na lang. Anito sabay iwas ng tingin. Gutom na kasi ako. Nasa cottage mo ang dinner natin. Dagdag pa nito saka siya inakbayang palabas. Napakunot noon na lang siyang sumunod dito. He even closed the door behind him. Ikaw pwede sa cottage ko, ako hindi pwede sa cottage mo. Nakangusong saad niya dito. Maybe later. Medyo makalat kasi ang kwarto ko. I'll fix it first. Dahilan nito sabay kamot ng batok. Okay. Nakangiting saad niya dito kahit medyo weird ang sagot nito. His place looked tidier than hers. Pero wala ko naman siguro itinatagong babae doon, no? Pang-aside niya dito. Puro kakalokohan. Bakit ako magtatago ng babae sa kabilang cottage kung kasama kita dito? Naiiling na saad nito saka siya hinilang papasok ng cottage niya. At hindi ako tumitingin sa ibang babae. Kung may mas maganda akong nakikita. Kulang na lang pumalakpak ang perlas niya sa katuwaan. He was being cheesy pero kinilig pa din siya. I order the food you like. Nakangiting saad nito dahilan upang mapangiti siya dito. Kailan mo naman nalaman ang mga foods na gusto ko? Shitty him na tila ikinagulat na naman ni Eros. Saka siya excited na lumapit sa nag-aantay na pagkain upang mapaurong nang makita ang lasagna sa isang container na nandoon. For some reason, she hates that food. Paano nito nasabing gusto niya iyon? Bakit? Kunot noong tanong nito. Pero kaagad ding napailing. Oh, you don't like it? I'll never eat that. Kahit mabatay pa ako sa gutom. Deklara niya sabay takip ng pagkain. Nung high school kasi siya, the food poison siya sa lasagna na kinain niya. Since then, she never dare eat lasagna. The food brings back that memory. Kwento niya dito. Sorry. Saad nito na napatitig sa mukha niya. Kitang-kita niya ang guilt doon na hindi niya mawari. You what? Bulalas ni Emmy nang sa wakas ay natawagan niya ito. Paano naman kasi halos hindi siya hinihiwalayan ni Eros. They spent the entire day making love in her cottage. Kaya ngayon ay maaga silang lumabas para magpaaraw at mag-swimming. Pero sa Eros lang ang nasa dagat dahil tinatamad siyang lumangoy. Makasigaw ka naman? Reklamo niya na inilayo ang phone sa tenga niya. Kinuwento kasi niya dito ang buong pangyayari. So, nagsisex na kayo? No, mag-asawa na kami no? So it's normal. Mas gusto ko magpakasal sa lalaking gusto ko kaysa sa walang backbone tulad ng pinili ni Dad. Plus, you're so... Ay... Kinikilig na kwento niya dito. Friend, sabi ko, walang masamang mag-try at magpa-virginize sa lalakang bet mo. But marriage? Oh! Tila diring-diring saad dito. Tumakas ka sa kasal para magpakasal sa lalaking ilang araw mo lang nakilala? That's absurd. Legal ba yung kasal niyo? Sermon ito. Na-imagine na niyang nakapamewang ito sa harap niya. Emmy hates marriage idea, kaya ganoon na lang ang reaksyon nito. But, well,
She's right. Ilang araw lang ba silang nagkakilala ni Eros? Officially nalaman niya ang pangalan nito noong bago sila magpakasal. Oh, yes, of course. Kampanteng sagot niya. Legal naman yung law firm. Nag-search siya sa internet at legit at sikat sa attorney Dixon Real. Nagulat pa nga siyang may fan club ito. Kung sa bagay ang gwapo ng attorney na iyon. Naku ha, baka mamaya ginagamit ka lang na lalaki yan. Baka may hidden agenda siya or something. Giit nito na ikinatawa lang niya. Friend, it is true. Every time he looks at me, I can see love in his eyes. Hindi niya maiwasang mapangiti habang nagkukwento dito dahil naglalaro sa utak niya kung paanong tumitig sa kanya sa Eros. Kaya napapikit na lang siya. There's spark. At hindi lang spark ang nararamdaman ko. High voltage of electricity is hitting my vein. The love and lust that makes me so drawn to his charms is so... perfect. Nakagat pa niya ang labi niya, saka siya napaangat ng tingin, only to see Eros na umahon mula sa dagat. Kaya napako na ang mga mata nila sa isa't isa. Ngumiti pa ito. Laglag ang puso niya. Imposible man siguro pero alam niya, in love siya kay Eros. Crazy in love. Naging makata ka na rin bigla. Ay, ewan, bahala ka na, matanda ka na. Anyway, may annulment naman. Dinig niya ang sumusukong saad ni Emmy. Sira, there's no way na mangyayari sa nasabi mo, no? Walang annulment o divorce. Dahil sa Eros ang akin forever. Siguradong deklara niya dito habang nakatitig siya sa lalaking naglalakad palapit sa direksyon niya. God must have given Eros so much favor nang mabuo ito sa mundo. He's so perfect in many ways. Yung tipong kaiingitan ng ibang nilikha ng Diyos. Okay, lovey-dovey. Good luck. Ay nito pa bago magpaalam. Sumikto ang puso ni Antoinette nang kumuway sa Eros sa kanya. He was half naked, wet from the beach, looking so sexy as he's striding toward her at parang siya lang ang nakikita nito dahil may ilang babaeng nadaanan nitong napatitig kay Eros. Pero hindi man lang nito tinapunan ng tingin ang mga babaeng bumati dito. Napangiti siya dahil napasimangot ang mga babae na tumingin sa kanya. Malas ilang girls. Lihim na usal niya. She took out her phone camera sa kapasimpleng pinicturan sa Eros. Ayaw mo mag-swimming? Tanong nito na makalapit sa kanya, saka naupo sa buhanginan sa tabi niya. No, tinatamad akong lumangoy eh. Punta na lang tayo doon. Anya sabay turo sa lighthouse na nasa dulong bahagi ng di kataas ang bundok na nilagyan ng seawall gamit ang malalaking bato. Sure, magpapalit lang ako. Anito saka tumayo. Inalalayan din siya nitong makatayo. Then, they head back to his cottage. Doon sila natulog sa cottage nito kagabi, kaso hindi na niya nakita ang larawan na nasa lamisita. Dalawang way ang paraan para makarating sila sa lighthouse. They can ride by car, kaso iikot sila, or by 20 minutes walk na siyang pinili nila. Kaya tumaas ng araw nang makarating sila doon. Pero dahil maulap naman kaya hindi gaanong kainit. Sayang hindi pwedeng umakyat. Napasimangot siya nang makita ang no entry signage dahil under construction ang lighthouse. Pwede tayong bumalik sa susunod, saka tayo umakyat. Pagkakonsole nito saka siya inakbayan. Talaga? Oh, ang ganda ng view sa itaas. Nakaakyat ka na sa lighthouse? Oh, pero matagal na. Nitong tila na ilang. Saka hindi naman dito, mas maganda ang lighthouse sa gabi lalo na kapag walang buwan at maaliwalas ang langit. Maraming shooting star na naliligaw. Pero hindi ko na kailangan ng shooting star ngayon. May genie na ako. Nakangising saad niya dito. At may isang wish pa ako as far as I can remember. Oh, I almost forgot. Sige, mag-wish ka na. She paused na ikinatitig dito sa kanya. Waiting kaya natawa siya. Parang bigla kasi itong na-excite sa susunod na wish niya dito. Saka na lang, I might use it one day. On good purpose. Pambihira. Disappointed na usal nito. Tara na, bumalik na tayo. Ayan ito sabay akbay sa kanya. Wait. Anya saka naghanap ng puting bato. She find one saka siya lumapit sa batong rail sa paligid ng lighthouse. Don't look. Doon ka muna please, my dear husband. Taboy niya dito. He looked like he wanted to protest pero naiiling na sumunod naman ito. No peeking. She added na mga 3 metro na ang pagitan nila. Saka siya sinimulang magsulat. Maya-maya ay binabalingan niya ito pero matamis lang ng ngiti ang sinasagot nito sa kanya.
Nang matapos ay saka siya naglakad, pabalik dito. Kinabig siya ni Eros para akbayan. Anong sinulat mo? Secret. Malalaman mo pagbalik natin dito. And no sneaking. We'll see if magkakatotoo ang sinulat ko doon. Ako nga ang iyong gwapong genie kaya lahat ng wish mo matutupad. Nanga-assure ng ngiti nitong nakatitig sa mukha niya kaya hindi niya napigilan tumingkayad at kinintalan ito ng halik sa labi. He smiled playfully. Ganyan lang ba talaga ang halik na itinuro ko sa'yo? Tudyo nito sa kawalang babalang kinabig ang batok niya upang muling siilin ng mas maalam na halik ang napaawang paniyang bibig. Tila may sariling isip ang kamay niyang kusang yumakap sa batok ni Eros. Mainit na ang araw pero hindi nila alintana iyon sa sandaling iyon because all Antoinette cares about ay ng kasiyahang hatid ng pag-ibig na nararamdaman niya mula sa kanyang asawa. Kapwa sila pinagpapawisan na makabalik sila sa cottage kaya nagpa siya siyang maligo para presko siya pag lunch nila. She chose to wear floral sunflower dress. Yellow suit her really well. Lumabas siya ng cottage niya dahil wala si Eros sa munting living room. Saka excited na nagtungo sa cottage nito. Malapit na siya nang marinig niya ang malakas na boses na Eros. Anong sinabi mo? Napahinto siya sa may pinto. Eros was standing patalikod sa direksyon niya. Kitang-kita niya ang pagkuyom ng kamao nito. Nagpapatawa ka ba, Ray? Gigil pa ring saad nito. Silence. Okay, send me the SSS and I'll check them later. Utos dito sa galit pa ring tinig, sabay tapos ng tawag. Kita niyang namuti ang kulay ng kamao nito dala ng mariing pagkuyom noon. Eros! Tawag niya dito. Ganoon na lang ang gulat niya nang makita ang pulang-pulang mukha ng asawa. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong niya dito. Kinagulat ni Eros saka ito marahas na humugot ng paghinga. Unti-unting kumalma ang pulang mukha nito, saka pilit ang tipid ng ngiti. May problema ba? Tumikim ito saka lumapit sa kanya. It was nothing, sweetheart. Just some problems in the office. Dahilan ni Eros na parang ayaw niyang paniwalaan, pero napatango na lang siya. He sounds so upset kanina kaya hindi maganda kung pipilitin niya itong magkwento. Besides, she must consider his privacy dahil kahit siya, may mga bagay na hindi pa naman niya kayang i-share sa asawa niya. He looks calmer now habang naglalakad sila palapit sa resto bar na madalas nilang kainan. Pero naging tahimik ito sa buong durasyon ng lunch nila. Bigla tuloy parang naging awkward ang pakiramdam ni Antoinette. Eros looked like he has fallen into his deep thought. Hindi halos nagalaw ang pagkain nito. Ayaw mo ba ng pagkain? Agaw at tansyon niya dito nang hindi na siya makatiis. No, Nanlaki ang mata nito na kusang pinigil ang sasabihin. Busog pa kasi ata ako, sweetheart. Finish your meal para makabalik na tayo sa cottage. I need to do something. Anitong halatang nailang nang mapatitig sa mukha niya, kaya hindi nakaligtas sa mata niya ang guilt na dumaan sa mga mata nito. Pero pinili na lang niyang ipagkibit-balikat iyon. He probably felt guilty dahil wala sa kanyang atensyon ng kanyang asawa. Pagbalik nila sa cottage ay nagpaalam itong mananatili lang ito sa cottage nito dahil may kailangan lang umano itong gawin. Only then she realized mag-asawa na pala sila pero magkaiba pa rin ang tinutuluyan nila. Maybe later kapag good mood na ulit ito, sa kanya sasabihing mag-share na lang sila ng cottage. Antoinette decided to spend her hours playing offline games. Madalas sa madaling araw lang siya nag-online para makapag-social media. It's been 5 days since she left home at marami ng message sa kanya ang ama niya, but she chose to ignore them. He was still mad at her. Based yun sa mga mensahe ng tita Aurora niya na siya lang ang nire-replyan niya sa madaling araw. Naglakad-lakad siya sa tabing dagat kinahaponan. Nang mapagod ay muli siyang bumalik sa cottage. Nakasara pa rin ang pinto ng cottage ni Eros. Past 6 nang mag-message siya dito na mag-dinner sila. He only replied okay. Pagkalipas ng 30 minuto ay excited na tinungo niya ang pinto dahil sa katok pero nagulat siyang food delivery pala. Kaya medyo naasar lang siya. Patapos na siyang kumain nang bumukas ang pinto ng cottage niya kaya sinimangutan niyang asawa pero may kung anong kakaiba sa aura ni Eros na nakatitig sa mukha niya. Parang galit ang malamlam ng mga mata nitong hindi niya mawari. Pasensya na. I was busy working. Formal na saad nitong naupo sa tabi niya. Saka tinitigan ng pagkain sa harap nito. Can you feed me, Antoinette? Malamig na tonong tanong na ikinalungon niya dito. Sige, para ka naman palang baby.
Anyang pilit na pinasigla ang tinig, kaya dinampot niya ang kubyertos para subuan ito. Wala ngayon, gusto kong pagsilbihan mo ako. Antoinette. Malamig pa rin ang napakaseryosong tura nito. And where the hell is the sweetheart thing? Bakit Antoinette lang ang tawag dito sa kanya? Bakit parang ibang lalaki ang kaharap niya ngayon? Kinagulat niya nang hawakan nito ang pulsuhan niya. His grip was a bit tighter at medyo masakit. At noon lang niya napansing amoy alak ito. At bakit parang galit ito? I want to fuck you right now, he said in a very icy, cold voice. At nang mga oras ng iyon ay inangkin siya nito. Pero kumpara sa mga pag-angkin na ginawa nito noong mga nakaraan ay kakaiba ang ginagawa nito sa kanya ngayon. May dahas at walang pag-iingat. This will be your punishment, Antoinette. Dinig niya ang sinabing iyon ni Eros pero masyado na siyang pagod para unawain pa ang nais nitong ipahiwatig. Nakatulugan na lang niya ang paglapat ng labi ni Eros sa kanyang bibig na ikinangiti niya dito kahit nakapikit ang kanyang mata. She had all the reason to be happy sa kabila ng pagod na nararamdaman. Ngunit lingid sa kaalaman ni Antoinette, tiim ang bagang na nakatitig sa Eros sa asawa nito. How dare you treat me, Antoinette? Hindi kita mapapatawad at pagsisisihan mong nagpakasal ka sa akin. Kuyom ang kamaong usal ni Eros sa kawalan. Matulog na tayo, Eros. Tawag ni Antoinette sa kakinapa ang kama, dahilan upang lalong magdilim ang anyo ni Eros. Pero nang kumilos si Antoinette sa pagkakahiga, nahawi ang kumot nito kaya tumambad sa kanyang paningin ang hubad na katawan ng asawa. Nag-iwas sa Eros ng tingin, sabay tayo upang iwan ng asawa. Pero natagpuan niya ang sariling naglalakad patungo sa closet. He took her sleeping pajamas sa kabinihisan si Antoinette. Naikuyong pa ni Eros ang kamao nang makita ang namumulang pagkababae nito. May bahi din ang dugo ang kama na marahas lang niya ikinailing. It was her fault. He was mad. How dare his young wife trick her into marriage? Oo, kasalanan niya dahil nahulog siya sa inosenteng mukha ni Antoinette. Ang mukhang ilan taon din niyang pinanabigan. Kinabukasan nagising si Antoinette dala ng pagkalam ng kanyang sikmura. Sapo ang ulong napabangon siya na napahikab pa. Kung hindi lang siya nagugutom, hindi pa siya babangon. Sa pilitang iminulat ang kanyang inaantok pang mata. Only to see the time past 10 a.m. na pala. Napansin niyang suot na niya ang kanyang pantulog. Mukhang binihisan siya ni Eros. Napangiti si Antoinette saka excited na bumangon upang mapangiwi, dala ang hapding ramdam niya sa pagitan ng kanyang hita, and her entire body was aching and sore. Kung ano-ano ba namang posisyon ang pinagagawa sa kanya ni Eros kagabi, nagulat pa siya nang makita ang natuyong mantsa ng dugo sa kama. Posible bang mother-virginized ng 2 beses? Sa isiping iyon ay hindi maiwasang pang-inita ng muka ni Antoinette. Last night, she realized that Eros had that dirty side she never did expect. Akala niya sa mga porn site lang nangyayari ang ganoong klaseng sex. But she must admit, she did enjoy. Yun nga lang wasak ang perlas ng silangan niya. Napatingin siya sa pulsuhan niya at bahagyang namumula ito sa itinalang painyo ni Eros sa kanyang kamay. Maingat siyang bumangon at lumapit sa salamin na roon. Hindi na siya nagulat nang makakita ng mga red marks sa katawan pero nabigla pa din siya sa napakadaming kiss mark. Napapailing na nagtungo na lang siya sa banyo para maligo upang mapatili dala ng hapdi ng kanyang pagkababae nang magbasa siya ng katawan. Bakit naman kasi ganun siya kagabi? Nakangiwing kausap ni Antoinette sa hawak na tabo. Mabilis na lang ginawa niyang paliligo saka lumabas at nagbihis. Buti na lang may dala siyang show na ipinulupot ni Antoinette sa leeg niya upang hindi makita ang mga kiss mark. Pagkabihis ay kaagad niyang hinanap sa Eros pero hindi niya ito nakita. Nagpasya siyang puntahan ito sa cottage at hindi niya inaasahang malinis na ang cottage pagpasok niya. Malinis na parang walang taong tumira o nakatira doon. Magandang umaga ho, ma'am. Nagulat pa si Antoinette sa tinig mula sa likuran. It was Rambo, ang binatilyong tumutulong sa resort. May dala itong walis at dustpan. Pinapalinisan ako sa akin itong cottage mo. Paliwanag ni Rambo. Maglilinis? Kunod noong napatitig siya sa binatilyo. Rambo, nasan sa Eros? Yung nakatira dito? Tanong niya sa binatilyo. Nag-check out na ho siya kanina umaga. Sagot ni Rambo na ikinagulat niya.
Umalis na si Eros nang walang paalam sa kanya. Iniwan ba siya ng kanyang asawa? Nalulumong napaupo si Antoinette sa sofa na makabalik siya sa kanyang cottage. Nagtungo siya sa reception upang kumpirmahin ang sinabi ni Rambo para lang malamang totoo ang sinabi ng binatilyo. Iniwan siya ni Eros matapos siyang pagsawaan kagabi at gusto niya magalit sa biglang pag-alis ni Eros nang walang paalam. Kasal na sila? Mag-asawa na sila? Or are they really married? Tama nga kaya ang sinabi ni Emmy na baka ginagamit lang siya ni Eros? Dala ng inis ay nasabunutan niya ang sarili. Gusto niyang maiyak sa inis pero may bahagi ng utak niyang nagsasabing hindi siya iniwan ni Eros. Baka may ginagawa lang itong importante kaya nagmamadaling umalis. Ngunit lalo siyang napikon na mag-scroll siya sa phone niya. Wala man lang pala siyang contact number ng kanyang asawa. She felt so stupid thinking na hindi man lang niya inalam ang buong pangalan nito. Nang magpirmahan kasi sila ng marriage certificate, hindi na niya inabalang basahin iyon. She just signed the document. Ang tanga ko naman! Frustrated na ungol niya. Nasa ganon siyang sitwasyon nang mag-ring ang phone niya. Mabilis niyang dinampot iyon sa pag-aakalang sa Eros dahil numero lang ang nakarehistro doon. Hello? Antoinette! Ang malakas na tinig ng kanyang ama. Ibang number na gamit nito. So it's true. You did block my number. You brat! Dad! Naiiyak na usal niya. Kaya't ba kung ayaw mong ipatapon ko lahat ng mga gamit mo at hindi ka na makabalik pa dito sa bahay, I'm giving you 2 days to come home. Galit na anito sa katinapos na ang tawag. Inis na naipadyak na lang niya ang paa sa sahig. Hindi man lang siya dito pinakinggan. Ilang sandali din siyang nanatili sa kinauupan, saka naihilamos ang palad sa mukha niya. Noon niya napansin ang suot niyang singsing. At least, he didn't take the ring. Babalik ka pa naman, di ba? Wala sa sariling kausap niya, sa singsing. Okay, I'll wait until tomorrow. Pasya niya, pero natapos ang 3 buong araw na walang anino ni Eros na dumating. Kaya wala siyang nagawa kundi ang magpasyang umalis na lang. Masama ang loob niya pero paano naman niya susumbatan sa Eros? She had started all that stupid marriage thing dahil lang na-fault siya sa lalaking sa unang kita pa lang niya ay pinatibok na ang puso niya. Malakas ang kabang nananalakay kay Antoinette habang papasok siya sa gate ng mansyon nila. Kapag wala pang batang iyon ngayon, talagang itatakwil ko na siya. This is all my fault spoiling that brat. Danig niya ang malakas na sigaw ng kanyang ama. Kaya bigla siyang napahinto sabay hawak sa doorknob. Marahas siyang napalunok. Kahit naman gaano siya kapasaway, hindi nagsasalita ang kanyang ama ng ganoon. Ano na kaya nangyari sa batang yun? Lagi naman yung tumatawag eh. Bakas ang pag-aalala sa boss ng kanyang tita Aurora. Inusig siya ng kanyang konsensya. Sinubukan lang naman niya ipaglaban kung anong paniniwala niya pero heto siya, uuwing luhaan at talunan. The first very man she fell in love deceived her. Hindi naman niya pinagsisisihan ang naging pasya niya pero hindi lang niya inaasahang masasaktan pala siya. Humugot si Antoinette ng malalim na paghinga bago nagpa siyang marahang itulak ang pinto. Ang umuusok na galit ng kanyang ama ay tila nabitin sa ere nang makita siya. Kitang-kita niya ang relief sa mata nito. Nandoon din ang 2 kapatid niya. Antoinette! You little brat! Salubong ng kanyang tita Aurora. Isang may kalakasang hampas sa braso ang tumama sa kanya mula sa naluluhang tiyahin. Bakit 2 araw kang hindi makakontak ha? Alam mo bang sobrang nag-aalala na kami sa'yo? Sermon nitong nakapamewang pa. Bigla siyang inatake ng guilt nang makita ang relief sa mata ng kanyang pamilya. I'm sorry. Nabasag kasi yung phone ko. She lied. Sa sobrang kalasingan niya noong unang gabing nawala sa Eros, ibinato ata niya ang phone niya kaya pagising niya, kinabukasan, basag na iyon. Eh yun naman pala. Eh bakit hindi ka umuwi kaagad o kaya nakatawag man lang? Gusto na ni tita na i-report sa pulis na nawawala ka. Sermon ng kuya Ian niya. He was the oldest at isa itong doktor. Okay na siya, Dad. Huwag ka na mag-alala pa. Anang Kuya Gabs, seryosong ama nilang galit pa rin nakatitig sa kanya. Sorry. Napapayukong saad ni Antoinette. Napansin niyang napatitig sa kanya ang tiyahin. Pwede naman kasi siyang umuwi kaagad nang tawagan siya ng ama. Kaso nga lang pinagaling muna niya ang mga hike niya kaya wala siyang choice kundi ang umasa at mag-antay ng 3 araw. But then, she was back into her reality. Tapos na ang panandali ang pantasya niya. Saan naman niya hahanapin sa Eros para lang sumbatan at awayin ito?